Naranasan mo na bang mag-scroll sa social media at mapansin na ang buhay ng iba ay parang laging mas maganda kaysa sa'yo? Baka ang kaibigan mo ay may bagong promotion, o kaya naman ang kamag-anak mo ay palaging nagbabakasyon sa mga magagandang lugar. At ikaw, nandyan lang, nagtatrabaho araw-araw na parang hindi umaabante. Minsan, kahit hindi natin gusto, ang comparison ay natural na nangyayari. Napansin mo ba na minsan, kahit hindi ka naman sigurado kung bakit, bigla ka na lang nakakaramdam ng hindi sapat? Yun bang pakiramdam na parang ang lahat ng tao ay mas maganda ang buhay kaysa sa'yo? Kaya naman, madalas tayo nagiging insecure. Ang pagiging aware sa kung anong mayroon ang ibang tao at kung paano sila nagtatagumpay ay nagiging dahilan para tayo ay mawalan ng tiwala sa sarili natin. Pero may magandang balita. Ang comparison ay isang magnanakaw. Ninanakaw nito ang iyong kapayapaan, ang iyong focus, at pati na rin ang kasiyahan mo sa buhay. Ang Stoic philosophy or ang pilosopiya ng mga Stoics ay may mga napakagandang aral na magagamit natin upang matutong huminto sa paghahambing at magsimulang tanggapin ang buhay na mayroon tayo. Sa video na ito, tatalakay natin ang mga paraan kung paano mo matutunang tigilan ang paghahambing sa sarili mo sa iba. Hindi lang ito para sa mga matagal ng pilosopo mula sa sinaunang Gresya, kundi mga simpleng hakbang na pwedeng-pwede mong gawin sa pang-araw-araw na buhay. Simulan natin sa tanong, bakit nga ba tayo nagko-compare sa ibang tao? Madalas, ito ay dahil sa kakulangan ng tiwala sa sarili. Nagiging basihan natin ang nakikita natin sa social media or sa paligid na parang yun na ang sukatan ng tagumpay. Pero sa totoo lang, ang paghahambing ay nag-uugat sa takot at insecurity. Natatakot tayo na baka may kulang sa atin, or kaya naman, baka hindi tayo sapat. Ngunit, sa Stoic philosophy, ang unang hakbang upang huminto sa paghahambing ay ang pagkilala kung ano ang kontrolado natin at kung ano ang hindi natin kayang baguhin. Punto uno, mag-focus sa mga bagay na kontrolado mo. Isa sa mga pangunahing ideya sa Stoicism ay ang kaalaman na ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin ay wala tayong magagawa. Kung hindi mo kayang kontrolin ang opinyon ng ibang tao, ang nangyayari sa buhay nila, or kung paano sila nabubuhay, bakit mo pa ipag-aalala ang mga bagay na hindi mo kayang baguhin? Kapag patuloy mong ikino-compare ang iyong sarili sa ibang tao, binibigyan mo lang ng kapangyarihan ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Pati ang iyong kaligayahan, binabase mo sa kung ano ang nangyayari sa buhay ng iba. Ang Stoicism ay nagtuturo na ang tanging bagay na kontrolado mo ay ang iyong reaction sa mga nangyayari sa iyong buhay. Kaya sa halip na mag-focus sa mga tagumpay ng iba, tanungin mo ang iyong sarili. Ano ang maaari kong gawin ngayon upang maging mas mabuti sa aking sariling buhay? Ano ang isang maliit na hakbang na maaari kong gawin ngayon upang magpatuloy sa aking mga layunin? Ang mindset na ito ay makakabago ng iyong pananaw at magbibigay ng empowerment sa iyo. Hindi mo na kailangang i-compare ang iyong sarili sa iba. Lahat ng tao may kanya-kanyang timeline at ang mahalaga ay ang iyong sariling progreso. Kaya iwasan mong ipagkumpara ang iyong sarili sa iba. Ipakita mo sa sarili mo na sapat ka na at mag-focus sa kung paano ka makakabuti araw-araw. Bawat maliit na hakbang patungo sa iyong goal ay isang tagumpay. Punto dalawa, mag-practice ng gratitude para sa kung ano ang meron ka. Isa pa sa mga aral ng Stoicism ay ang pagpapahalaga ng mga bagay na mayroon tayo. Huwag mong tignan ang mga bagay na wala ka, kundi mag-focus sa kung ano ang meron ka. Ibinibigay sa atin ng Stoic philosophy ang konsepto ng gratitude or pasasalamat at ito ay isang powerful na tool na makakatulong sa atin upang mag-focus sa kung ano ang mayroon tayo, hindi kung ano ang wala tayo. Kung magsisimula kang mag-appreciate sa mga simpleng bagay sa buhay mo, sa kalusugan mo, sa pamilya, sa trabaho, at pati na rin sa mga maliliit na tagumpay na naranasan mo, matututo kang mapansin kung gaano kalaki ang iyong mga biyaya. Kung magiging grateful ka sa mga simpleng bagay na ito, magbabago ang iyong perspective.
Hindi mo na rin mararamdaman na patuloy kang nahuhulog sa bitag ng paghahambing sa iba. I suggest na magsimula ka ng gratitude practice araw-araw. Maglaan ng ilang minuto para isulat ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo sa araw na yon. Hindi kailangang malalaki o komplikado, pwedeng simpleng bagay lang, tulad ng isang masarap na kape or isang masayang chat kasama ang kaibigan. Habang nagiging mas conscious ka sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo, mawawala na yung habit ng paghahambing. Ngayon na napag-usapan na natin ang pagpapahalaga sa mga bagay na kontrolado natin at ang power ng gratitude, mag-focus tayo sa isa pang mahalagang hakbang na tutulong sa atin para tumigil sa paghahambing sa iba, ang reflection. Punto 3. Pag-reflect sa iyong mga karanasan. Isa sa mga pinaka-mahalagang aral na matutunan natin mula sa Stoic philosophy ay ang kahalagahan ng pag-reflect or pagmumuni-muni. Lahat tayo ay may mga araw na bumabagsak tayo or nakakaramdam ng frustration. At madalas, ang mga ito ay nangyayari dahil sa paghahambing ng ating sarili sa iba. Pero paano kung sa halip na magalit o malungkot, gawing pagkakataon ang mga pagsubok na ito para mas makilala ang ating sarili? Ang Stoics, gaya ni Marcus Aurelius, ay may mga journal kung saan nila isinusuong lahat ng mga saloobin at karanasan nila. Kung ikaw ay magsasanay ng reflection araw-araw, makikita mo kung paanong ang mga nangyayari sa iyong buhay ay hindi palaging nangyayari sa parehong paraan ng nangyari sa iba. Ang iyong journey ay unique at hindi mo kailangang ipagkumpara ang iyong timeline sa timeline ng ibang tao. Halimbawa, kung sa tingin mo ay hindi ka pagaanong matagumpay tulad ng iyong mga kaibigan o kasamahan sa trabaho, tanungin mo ang iyong sarili. Ano ba ang mga natutunan ko mula sa aking mga karanasan? Ano ang mga maliliit na hakbang na nagawa ko na sa nakaraan na nakatulong sa aking growth? Ang reflection na ito ay makakatulong sa iyo hindi lang upang mapansin kung gaano ka nakalayo mula sa iyong mga unang hakbang, kundi pati na rin upang ma-appreciate ang iyong sariling pace. Hindi lahat ng tao ay sabay-sabay nagtatagumpay. Lahat tayo ay may kanya-kanyang oras para magtagumpay at madalas, ang tunay na tagumpay ay matatagpuan sa pagtanggap at pagpapatawad sa ating sarili. Punto 4. Itigil ang pagtingin sa success ng iba bilang sukatan ng iyong tagumpay. Isang malaking problema kapag patuloy tayong nagko-compare sa iba ay ang pagtatakda ng mga sukatan ng tagumpay na hindi naman angkop sa atin. Madalas, ipinagpapalagay natin na ang tagumpay ay ang pagkakaroon ng parehong bagay na mayroon ng ibang tao. Mas mataas na sahod, mas magarang bahay, or mas maraming tagahanga sa social media. Pero sa Stoic mindset, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa mga material na bagay, kundi sa kung paano natin pinapalakas ang ating inner virtues. Pumunta tayo sa halimbawa ni Epictetus, isang Stoic philosopher, na nagsabi, hindi ka nabubuhay para mangyaring maging magkamukha ang iyong buhay sa buhay ng ibang tao. Ang bawat isa sa atin ay may natatanging layunin. At kung ano ang tagumpay para sa isang tao, ay hindi pareho para sa lahat. Ang punto dito ay kung gagamitin mo ang buhay ng ibang tao bilang sukat ng iyong tagumpay, palagi kang matatalo. Hindi lang dahil hindi ito ang iyong layunin, kundi dahil ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa iyong sariling mga hakbang at kung paano mo pinapahalagahan ang iyong progreso, hindi ang kanilang progreso. Kaya, itigil na ang pagtangkilik sa mga ideya ng success na pinapakita ng media at social media. Ang pinakamahalagang tagumpay ay ang pagtanggap sa sarili at ang pagiging kontento kung ano meron ka. Kung gusto mong maging masaya, magsimula ka sa pamamagitan ng pagtanggap sa kung nasaan ka ngayon. Hindi mo kailangang maging katulad ng iba. Ang pagiging totoo sa iyong sarili at pagtutok sa iyong sariling landas ay isang tagumpay sa sarili nitong halaga. Punto 5. Magkaroon ng mental exercise para matutong mag-focus sa iyong mga layunin. Huwag mong kalimutan na ang Stoicism ay hindi lang tungkol sa mga ideya at filosofiya. Ito rin ay isang practical na paraan ng pamumuhay. Kaya't ang Stoic mindset ay nagtuturo sa atin ng mga mental exercises upang tulungan tayong mag-focus sa ating layunin
hindi sa kung ano ang meron ng iba. Isang simple at epektibong mental exercise ay ang visualization. Sa visualization, iniiwasan mong mag-focus sa kung anong mayroon ng ibang tao. At sa halip, imagination mo ang iyong sarili na abot ang iyong mga layunin. Isipin mo ang mga hakbang na kailangang gawin upang makamit ang iyong pangarap at huwag mag-focus sa kung anong mga achievement ang meron ang iba. Sa ganitong paraan, magiging mas maligaya ka sa iyong journey at magiging mas inspired ka na ipagpatuloy ang mga hakbang na kinakailangan para makuha ang iyong mga goals. Subukan mong gawin ito. Bawat araw, maglaan ng ilang minuto upang visualisahin ang iyong sarili na successful, hindi ayon sa success ng iba, kundi ayon sa iyong sariling layunin. Isipin mo ang iyong mga tagumpay at kung paano ka magiging mas fulfilled sa buhay. Ngayon na natutunan natin ang tungkol sa reflection, pagtanggap sa sarili, at visualization, dumako tayo sa mga huling hakbang na makakatulong sa atin upang mas ganap na matutunan kung paano itigil ang paghahambing sa ibang tao. Ang Stoic mindset ay hindi lang isang filosofiya. Ito rin ay isang lifestyle na magbibigay sa atin ng lakas ng loob at disiplina upang pamahalaan ang ating mga emotion at reaction. Punto 6. Pagtanggap sa hindi maiiwasang bagay at pagtutok sa kung ano ang kontrolado mo. Isa sa mga pinakapayak ngunit pinakamahalagang prinsipyo ng Stoicism ay ang pagtanggap na hindi lahat ng bagay sa ating buhay ay kontrolado natin. Hindi mo kayang kontrolin ang sinasabi o ginagawa ng iba at hindi mo rin kayang kontrolin ang mga aspeto ng buhay na wala sa iyong kapangyarihan. Pero ang isang bagay na tiyak mong kayang kontrolin ay ang iyong sariling reaksyon. Sa bawat pagkakataon na makakaranas ka ng paghahambing sa iba, tandaan mo na ito ay natural na reaksyon ng tao. Lahat tayo ay may ugali ng magkumpara, ngunit ang Stoic way ay ang pagpili ng kung paano tayo magre-react. Kung ikaw ay patuloy na nakaka-feel ng inggit or selos, magpahinga ka sandali at itanong sa sarili, ano ang pwede kong gawin ngayon para mapabuti ang aking sarili? Pumili ng mga hakbang na makakatulong sa iyong growth, tulad ng pag-focus sa mga personal goals at pagpapalago ng iyong skills, kaysa maging preoccupied sa success ng iba. Halimbawa, kung nakikita mo na ang isang kaibigan mo ay umuunlad sa kanyang career at ikaw naman ay nararamdaman mo na hindi ka pa doon, tanungin mo ang sarili mo, ano ba ang gusto kong makamit sa buhay ko? At pagkatapos, pagtuunan mo ng pansin ang mga hakbang na magdadala sa iyo patungo sa iyong sariling tagumpay. Hindi mo kailangang sumunod sa landas ng iba, ang mahalaga ay ang pagtutok sa iyong sariling journey. Punto 7. Pag-practice ng self-compassion at pagpapatawad sa sarili. Ang isa sa mga pinakamahalagang Stoic teachings ay ang self-compassion. Kung hindi mo kayang mahalin ang iyong sarili, mahihirapan ka ding tanggapin ang iyong kahinaan at imperfection. Maraming tao ang nahihirapan sa paghahambing dahil sa kakulangan ng self-compassion. Kapag patuloy kang nakakakumpara ng iyong sarili sa iba, madalas ay napapansin mo lang ang mga defects or mga areas kung saan hindi ka kasing galing ng ibang tao. Ngunit sa Stoicism, tinuturuan tayo na tanggapin ang ating flaws bilang parte ng ating pagiging tao. Kung ikaw ay patuloy na nahihirapan sa paghahambing, subukan mong maging mas maligaya at mas mapagbigay sa iyong sarili. Kapag nagkamali ka o nagkaroon ng pagkatalo, magpatawad ka sa iyong sarili. Walang perpektong tao. At ang bawat pagkatalo or failure ay isang pagkakataon na mag-grow at maging mas matatag. Minsan, mahirap tanggapin na hindi natin makakamtan ang success ng iba sa parehong paraan. Pero tandaan mo, ang success ng ibang tao ay hindi nangangahulugang failure ang sa iyo. Lahat tayo ay may kanya-kanyang journey at pace. Ang pagiging compassionate sa sarili ay makakatulong sa iyo na alisin ang mga negatibong emosyon tulad ng inggit at kabiguan at magbibigay daan sa mas maligaya at mas fulfilling na buhay. Punto 8. Ang
pag-embrace ng ang pagkakaiba-iba ng bawat isa. Isa sa mga pinakamalupit na dahilan kung bakit tayo nagsisimulang magkumpara ay dahil sa pagpapalagay. Anong mga ideal na tagumpay na nakikita natin sa ibang tao ay para sa atin din. Ngunit ang Stoics ay nagtuturo na ang bawat tao ay may kanya-kanyang landas at layunin sa buhay. May mga tao na mas matutok sa kanilang career, may mga tao na mas focus sa pamilya or community work. Hindi masama iyon. Ang bawat isa sa atin ay may iba't ibang layunin at walang right na sukat ng tagumpay. Isipin mo na lang kung gaano kadami ang mga life paths na naabot ng mga Stoic philosophers tulad ni Seneca, Epictetus, or Marcus Aurelius. Sila ay nagtagumpay sa kanilang mga sariling paraan at hindi nila ginugol ang kanilang oras sa pag-aalala tungkol sa success ng iba. Kung kaya nila, kaya mo rin. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging tapat sa iyong sarili at pagtutok sa iyong sariling mga pangarap. Huwag mong ipilit ang sarili mong magkapareho ng tagumpay ng iba. Ang buhay mo ay unique at ang tagumpay mo ay hindi. Depende sa kung paano nagtagumpay ang ibang tao. Ang pagtanggap at pagpapahalaga sa iyong pagkakaiba ay magbibigay daan para sa isang mas tahimik at mas kontento na buhay. Ang paghahambing sa iba ay isang natural na bahagi ng ating buhay, ngunit hindi ito kailangang maging dahilan para mawalan tayo ng pagkatao. Sa pamamagitan ng Stoic formula na ating tinalakay, pag-focus sa kontrolado, reflection, self-compassion, at pagtanggap ng ating unique na journey, matutulungan natin ang ating sarili na maging mas kontento at mas maligaya sa kung anong mayroon tayo. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung anong tagumpay ang mayroon ang ibang tao. Hindi sa fame, fortune, or popularity. Ang tagumpay ay nasusukat sa kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mong journey at kung paano ka patuloy na nagsusumikap para maging mas mabuting tao araw-araw. At tandaan, ang Stoic mindset ay hindi mabilis na pagbabago. Hindi mo kailangang maging perfect sa lahat ng aspeto. Ang mahalaga ay ang patuloy na paglago at pagpapabuti sa iyong sarili at ang pagtanggap sa kung anong mayroon ka sa ngayon. Tuloy lang. At laging tandaan, ikaw ay magtatagumpay sa iyong sariling panahon at paraan. Huwag kalimutan mag-comment sa baba ng iyong thoughts or experiences. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, don't forget to like, subscribe, and share. Hanggang sa susunod na video. And here's to living your best life at any age.